Ano po, Commander, ano naman tingin niyo sa law and order nung pagbaba ni Duterte? Kasi ito yung isang central issue na nakilala si Duterte before, eh. Yung talagang Hmm. magaspang palamura, pamamahiya ng tao with law and order. Nung bumaba siya, marami mga speculations and even political analysts were saying na may iba, yung mga drug addict, nagsibalikan, mas naging prominent na ngayon yung crime, sabi nila. May sinampulan na diyan, Chinese national. Nung nawala si Marcos, mga tarantado, eh. Tama. Labasan, pakialam si Marcos kahit Big Four ka pa, kahit na lardong putik ka, wala siyang pakialam kahit O bentante ka pa, Pepeng kahit Agimat. sinong-siga o pepeng agimat ka pa, wala siyang pakialam. Huhulihin kita 'pag lumabag ka sa batas, dead or alive. Hindi ako against kay Duterte, galing na kinopya lang naman niya halos yung idea, eh. Sinunod niya lang idea ni Marcos. Dahil magkaibigan yan, magkakaibigan yan noon pa, eh, alam na Marcos yan. Sinusunod niya lang kaya nga siya pumayag na ipalibing niya, idol niya. Okey sa'kin si Duterte walang problema, eh, yung nasa paligid. Gano'n din kay Marcos, yung mga buwaya na Mm. nakaabang, bigyan mo hirap pa nga ako. Kaso na dahil sa nagmamadali, dahil gusto kumita, rumanggo agad, tira na lang ng tira kahit sino wala silang pakialam, eh, tamaan yung bata. Eh, ano pong Ay, masasabi niyo kay ano, kay, dating PNP chief na 'di ba sabi nila, nung kinuha ni Duterte yan bilang 4-star general, eh, 1-star pa lang. So marami siya natapakan ng mga 2, 3-star general para maging PNP tama chief. Do yan, you tama think yan. yun kaya ang rason? Unethical. Yung mga partido po sa Pilipinas, would you further push on that narrative sa partido or the country's current issue kung boboto